Sa unang bahagi ng report ni Fer Ramirez, nakilala natin si Ramon Orlina bilang pangunahing Pilipinong eskultor sa salamin. Sa ikalawang bahagi, higit natin siyang makikilala. Kung paano, alamin natin sa report na ito. Iniangat pa ni Ramon Orlina ang kanyang sining sa bagong dimensyon. Ibinabahagi niya ito sa mas malawak na audience kabilang na ang press. Binuksan niya ang Museo Orlina, ang kanyang paraan ng pagpapapasok sa higit na bilang ng tao sa kanyang daigdig. Ang Museo Orlina ay matatagpuan sa bulubunduking Tagaytay. Dito, asahan ni Orlina na mapapagsama niya sa ilalim ng iisang bubong ang 7 mukha ng sining. Tampok sa museo ang hardin ng eskultura. That is what actually we will be opening, or the grand opening will be including that one which is now the sculpture garden and an amphitheater. An amphitheater because if you've noticed that the ground was going that way, so I made it in the point that it looks like it. You can sit here and we have an amphitheater where we can have presentation of dance, music. I have a stage here. A stage where you can make performances, you can have a concert, you can have a dance, you can have a poetry reading, you can have whatever. And I have a piano, I have sometimes here a quartet who plays, Ingrid Santa Maria plays, Gina Medina plays the violin. This is for me, it's not only when you see art and sculpture and painting, no. Art should be holistic, Madaling malaman kung bakit sa Tagaytay napili ni Orlina na itayo ang museo. Kaaya-aya ang klima, walang kompetisyon, kilala ang magandang tanawin, at dahil na rin sa siya ay taalenyo. Gusto mong mag-painting, pwede mong i-painting yung bulkan. You want to write? You want to write, you can meditate. Kaya gusto may coffee shop ako sa taas. Nagkakape ka, pwede mong tignan yung view. Sa 5 palapag na museo ay maaring lumipas ang mga oras ng walang pagkainip. Sulyapan lamang ang mga obra at marami ng pagkakataong magmuni-muni. Ang aakalaing magaang na love seat ay ubod pala ng bigat dahil ito ay bakal na pinagmukhang fiberglass. Ang mga painting sa dingding ay gawa ng mga kilalang pintor na Pilipino na mga kaibigan ni Orlina. At nakakatuwang malamang fotograpo din si Orlina. Ang koleksyon ni Orlina ng mga tunay at maliliit na kotse ay sapat na para maaliw maging mga bata. Ngayong bakasyon o kahit anong buwan ng taon, marami pang Museo Orlina. Sulit ang inyong panahon dito, kaya't pasyalan na ang museo sa Silang Cavite. Ito ay nasa junction lamang ng landas patungong Tagaytay Highlands at Batangas. Sana ini-invite ko kayong lahat manood or pumunta rito sa aking museo kasi dito makikita mo ang 7 arts. Yung ang papalabas namin dito ni Toots, hindi lang yung ballet, hindi lang yung concert, hindi lang yung poetry reading, but every art will be here. Para sa People's Television, Fer Ramirez.